Eto ang gusto kong subukan dito kung kaya niya. So may nagpadala sa atin guys ng bagong inverter. Eto, pare-review at subukan. At kung sakaling naghahanap kayo ng magandang inverter, malakas na inverter, eto, subukan natin, baka sakaling magustuhan nyo. So ang brand ng inverter na to guys ay CNSWI Power Inverter. 1,500 watts, 12 volt, at higit sa lahat ay pure sine wave na siya. So para sa mga interested na bumili ng ganito at gustong bisitahin yung kanilang website, unahan ko na kayo para walang magtatanong mamaya. So nasa description box yung kanilang link at yung kanilang website. Or tinatamad ka hindi mo alam, nasa top comment section nilagay ko rin doon. Okay, so tingnan natin yung laman sa loob ng box para sakaling bibili kayo ng ganito. Alam nyo na yung meron at wala. Okay, so dito meron siyang kasamang user manual, tapos mga additional na fuse para kung sakaling masira yung kanyang fuse, may papalit tayo. Yun, tingnan natin kung ilan yung kanyang rating. 40 ampere na apat. Set aside muna natin. Tapos dito meron siyang kasamang wire, red and black. Tapos sa tingin ko dito number 8. Tapos doble, then number 4 siya. Para sa battery. Tapos meron siyang remote. Eto. Para kung sakaling gamitin natin sa ating camper van at isisiksik natin sa ilalim itong inverter, hindi natin kailang gumapang. Or malayo yung ating working area sa inverter, meron siyang remote. Tapos normally open, parang i-click lang niya. Okay? Tapos eto mismo yung inverter. Yun lang yung kasama sa box. Safety na safety yung inverter. So 1,500 watts. Pero ito guys ay meron siyang surge peak na hanggang 3,000 watts. Tagalin natin yung supot. So eto yung inverter guys, malaki siya. Tapos sukatin natin para alam natin kung ano yung sukat, kung sisiksik ba sa paglalagyan natin. So dito almost 12.5 kasama yung kanyang harapan, tapos yung kanyang lalagyan ng battery. Okay, tapos yung lapad naman niya ay nasa, sabihin na natin 6.5 or 7 inches. Para yung clearance dito sa kabila. Tapos yung kanyang kapal nasa 3.5. Okay? So kung sakaling isisiksik natin sa ilalim, kung may camper van tayo, alam na natin kung saan natin siya, or kasya siya kung bibili tayo. Tapos dito sa ibabaw niya, dito naka-indicate 1,500 watts, power inverter, pure sine wave. Tapos meron siyang peak na 3,000 watts. Tapos dito meron siyang display yan makikita natin mamaya. So naka-indicate dito yung DC voltage, frequency, AC voltage, yung output niya, tapos yung DC voltage ng kanyang input. Battery code, yung kanyang fault code kung sakasakali, tapos yung power or wattage ng output niya. Tapos yung mga nagtatanong kung anong brand nito, ito guys, CNSWI Power. Tapos yung alarm para sa kanyang mga code, fault code, yung beeps. Dito magpapakita yung kanyang mga code. Okay, tapos dito sa harapan, meron siyang dalawang output. Ito para sa kanyang high current, tapos universal socket. Tapos yung kanyang indicator para sa kanyang power at alarm or fault switch. Nakapare sa kanyang remote na normally open. Tapos yung kanyang remote. Para kung sakasakali siksik natin kung saan malayo sa ating working area, ayan, pwede natin ilagay. Tapos yung kanyang supply input naman nandito sa likod. Tapos nakatornilyo na siya. Magkatalikuran kung sakasaling higpitan natin, hindi tayo mahihirapan. Red and black. Tapos yung kanyang fan blower na supported siya guys ng algorithm Hindi. Heat sensor pala or intelligent pala. Na kapag mainit na sa loob, nakaamoy siya ng mainit, automatic siyang aandar. Hindi katulad ng iba na pag inon mo, aandar na rin siya. So ito, intelligent. So dito natin siya i-try, pero patayin muna natin to. 1, 2, 3, 4. Okay, hindi siya namatay. Yan. Okay, so gamitin natin yung battery dito kasi 12 volt na yung ginagamit ko dito.
Tanggalin natin muna dito. Kasi gagamitin ko dito guys na pang backup. So maganda kasi meron siyang high current output. So ilalagay lang dito sa circuit breaker. Babaguhin ko na lang. Tapos meron siyang remote. Much later. Ito kasi hybrid na to, ginagamit ko na siya na 24/7. So pagod na siya. Ngayon meron na siyang karelyebo. Pero next time, i-tear down muna natin saka natin ilalagay. Ang ginamit kong circuit breaker dito ay 125 ampere. Cut off lang siya for safety. Boom. So for the first time natin na i-switch, subukan natin. Siya pala guys yung kanyang switch. Huwag kayong magtaka kasi nga normally open siya. Iti-trigger lang niya yung switch. Okay, huwag kayong magtaka kung babalik siya sa off. Kasi trigger switch lang siya. For the first time, subukan natin. Ayan o, babalik sa off pero umandar na siya. So i-test natin ulit another angle para makita nyo yung display. Pag tumunog na ganun, bitawan na natin yung switch. So dito makikita natin yung status ng battery 13.4. Almost the same sila sa tester kanina, 60 Hz tapos yung kanyang output. Yun, tapos yung wattage ng output, tapos another status ng battery. Tapos kung papatayin natin, press lang natin na gano'n hanggang hindi natin binibitawan, hindi siya mamamatay. Pag binitawan natin, mamamatay na siya. Yun, tapos pag i-on natin, long press, bitawan natin, naka-on na siya. Kung papatayin natin, gano'n ulit. Trigger switch lang siya, hindi siya yung talagang yung katulad na toggle switch. Hindi. Okay? I-try naman natin yung kanyang remote kung paano siya gamitin. So ito guys, baliktaran siya. Pwede natin isaksak doon kahit ano dito. Huwag lang mabaliktad kasi hindi mo naman siya mababaliktad kasi meron siyang orientation. Saksak natin dito sa kanyang remote input. Tapos ito naman dito. Boom. Ayan o. Meron siyang alarm parehas doon. Tapos yung kanyang power on. Tapos kung papatayin natin, subukan natin. Yan o. Yun. Siguro ito nasa 5 meter. Okay, nasa 5 meter yata o 4 na metro. Yun o. Ayos. Napaka-responsive. Patayin natin ulit. Boom. So dito naman tayo sa kanyang mga output. Yung kanyang high current tapos yung kanyang universal. Sa tingin ko nakaparallel lang yan. So i-test natin. Iyon, nakaparallel nga. Tapos doon sa kabila, parehas. Tapos i-test natin yung kanyang output. Sa AC tayo. I-test natin kung parehas siya. 223.7 AC. Tapos dito sa isa, 223.7 volt AC. So parehas sila nakaparallel nga. Takpan muna natin para hindi tayo madisgrasya. Yun. I-test naman natin kung siya ay pure sine wave nga. Iyan o. Tapos i-on natin. Kahit ano dito pwede naman nating tanggalin pansamantala. Okay, test natin kung talagang pure sine wave. Ayun nga, pure sine wave nga. Tapos, unti-unti siyang tataas. Ulitin natin. Yun, unti-unti siyang tataas.
Pure sine wave nga. Malinis na malinis. So, load test naman tayo ngayon guys. Subukan natin sa iba't ibang klaseng mga power tools. Tapos, mamamalansya tayo ngayon. Tapos, subukan natin sa water heater. So, subukan muna natin siya sa pinakamababang load. Eto, 400 watts. Iyan na natin kagad. Yan. Tapos, isaksak natin. Yan o. 400 watts. Tingnan natin kung makikita dito. Okay. Next naman natin yung ating grinder. So, subukan natin. Ito, nasa 700 watts. Tingnan natin yung kanyang waveform kung bumabagsak tuwing nilalagyan natin ng load. I-on natin ulit. Tapos, saksakan natin. Wala pang lumalabas. Try natin. Ayun o, unti-unti. Tapos, subukan natin i-load. Okay, mababa lang to. So, subukan natin sa mas mabigat kung lalagapak yung kanyang output. Eto, mas mabigat. Nasa 1,500 watts. Circular saw. Tingnan natin kung kaya niya. Try natin. Yung starting ang mabigat. So, kaya naman niya ng hanggang 3,000 watts. Ayan o. Doon siya mahirapan sa kanyang starting. Almost the same na kasi yung kanilang wattage. Kaya ganun yung kanyang resulta. Try naman natin itong plancha. Mamamalansya tayo. Ano, maglalaba pa tayo? Ayun. Naka-on na yata. Ay, naka-on na nga. So, hindi niya ramdam. Mainit na. Nasa 900 watts. 1,000. Ayun, nag-cut off na siya. Iyon natin ulit. Okay lang kasi pag heat load, hindi niya masyadong mararamdaman. Okay, tama naman yung rating dito. 1,000 watts na mahigit. Ayan o. 1,100. So, hindi niya ramdam yung ganito. Yung ano lang talaga yung jigsaw. Or yung circular saw. Mabigat. Eto ang gusto kong subukan dito kung kaya niya. I-try natin kung kaya niyang paikutin. Mabigat to. 1,500 watts yung kanyang power rating. Sana kaya. So, medyo napakatagal yung ano niya, yung surge. Pero sa tingin ko, ang kinukulang dito yung aking battery. Maliit lang yung battery ko eh. Ayun, di naman uminit yung kanyang wire. Malamang yung battery ko talagang bumabagsak. Mahina lang siya. Try natin ulit. Ang tagal, kayang-kaya niya guys. Pero kung malakas yung battery ko, kayang-kaya niyang hugutin ng napakabilis kagad. So, para sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng inverter, si CNSWI Power, nasa description box yung link, tapos yung link ng product na to. Or kaya pag tinatamad kayo, nandun sa top comment section, nandun pindutin nyo na lang. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time, bubuksan natin, titingnan natin yung loob.
Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa ating pagbukas.